Hello guys, it's me, Nymphy, a day in my life as a factory worker. Sobrang init nga mga guys. Kinukuha na nga ni ate yung labahan niya kasi tuyo na raw. At ako rin ay naghugas na ng plato kahit kakagising ko nga lang. Pabumba nga rin ako dito sa kapatid ko kasi sobrang dami ng hugasin ko. Pagkatapos ko nga hugasan ay nilagay ko na ito sa malaking planggana. Kasi sobrang dami talaga ng hugasin ko. Itong pamangkin ko nga ay palaging sumusunod sa kapatid ko. Mama na nga yung tawag niya. Pagkatapos ko nga mahugas ay pumunta na agad ako sa CR para maligo na. Pero pumunta muna ako sa kwarto kasi nakalimutan ko yung tuwalya ko. May panibagong nakita na naman akong shampoo na pampakapal sa buhok sa TikTok, kaso naisipan ko na kung bibili ako ay baka hindi ito magamit tong shampoo na binili ko. Kaya ubusin ko na lang muna bago ako bumili ng iba. Kaya babay mo na mga guys, hindi ko muna kayo isasama. Pagkatapos ko nga maligo ay na-spray ko na yung ginagamit kong tawa sa kilikili ko mga guys. Sobrang sulit nito mga guys kasi hindi nakakaitim ng kilikili. 200 pesos ata yung isa nito mga guys, hindi ko na maalala kasi binibigyan lang ako ng facial person ko. At naglotion na nga rin ako para hindi naman dry yung skin ko. At pagkatapos ko nga mga guys, outfit check. Para nga akong may sakit dito kasi nakamidyas ako. Kumakati nga tong ulo ko, baka may kuto na ako mga guys. Lumabas na nga ako agad kasi tinatawag na ako ni Papa. Iwan ko ba nito ni Papa? Sobrang excited magpapasalamin. Umalis na nga kami agad at pagdating namin ay may bata na magpapapicture sa kanya. Pero joke lang yun mga guys kasi maghihingi lang talaga siya ng piso. Itong Papa ko nga mga guys ay lalong tumatanda ay bumabata rin ang isip niya. Nagpapapugi nga siya, parang may pinupurmahan. Pagpasok nga namin ay nakarating kami agad sa clinic kasi malapit lang ito sa entrance. Lang step lang talaga siya ay makakarating ka agad. At kinausap na nga rin ako ni Doc. Tama rin daw yung dating namin kasi may promo sila. Pinapili na nga to si Papa kung anong salamin yung gusto niya, kaya namili na rin kami. At nag-guide na nga rin dito si ate para matulungan niya si Papa sa paghahanap kung ano yung mas bagay sa kanya. Ako kasi ay taga-video lang mga guys. At nagtingin-tingin nga rin ako dito mga guys kung may bagay sa akin. Kasi yung paningin ko ay parang mag-star-star na rin. Pero nung nagtanong ako kay Doc kung magkano ay 3K daw. Kaya bigla na lang talaga nagmuna paningin ko. Sobrang tagal nga nito makapili ni Papa mga guys. Sa sobrang dami daw kasing pagpipilian, nahihirapan siyang mamili. Kaya sabi ko sa kanya, bilhin mo na lang lahat. Sabi nga rin sa akin ni ate kung kukuha ba raw ako. Pero sabi ko okay na yung mata ko ate nung makita ko ang price. Pumasok na nga si Papa sa loob para i-check na daw yung grado niya sa mata. Sobrang laki ng grade yan ni Papa Doc, with high honor din yan siya. Katapos nga namin ay pumunta muna kami dito sa taas kasi bukas pa raw yun babalikan. Tinignan ko nga nito si Papa mga guys kasi parang hindi siya marunong sumakay ng escalator. Pero ayun lang pala siya, nahuli lang. Akala ko nga pagkatapos ay uwi na kami pero sabi ni Papa ay nandito na lang man daw kami, sulitin na lang daw. Tignan nyo mga guys, parang artista nga yung Papa ko. Nag-voice over nga ako mga guys, sobrang natatawa na ako. Ang dami ngang mga tao dito mga guys, bumibili na rin sila ng school supply. Malapit na rin kasi yung pasukan kaya naghahanda na rin yung mga nanay. Hinahanap ko nga nito si Papa kasi nawala siya bigla sa likod ko. Ang hirap talaga kapag hindi nabibiyaan ng height. Siguro nung umuulan ng height ay sobrang himbing ng tulog ko. Lumabas na nga kami at papasalamat na sana ako na uuwi na kami. Sabi ni Papa na pupunta muna raw kami sa ukay kasi mabibilhin daw siya. Uy, grabe naman ang yaman. Hindi pa nga talaga kami nakapasok mga guys ay may hinawakan na siya. Kahanap nga daw kami dito ng bag ng pamangkin ko. Ito nga kasi sa ukay mga guys ay sobrang tibay ng mga bag nila. Tinuturo ko nga dito sa kanya mga guys na nandito banda sa may gilid. Sa salita nga ako dito ay wala pala siya sa gilid ko. Nandito pala siya sa mga kahiligan niyang pantalon. Uy, akala ko ba bag yung bibilhin? At nakabili na nga rin kami ng dalawang bag mga guys, may kamahalan pero worth it naman. Pauwi na nga kami at dumaan muna kami dito sa palaging binibilihan namin ng balot. Bibili na nga sana ako kaso sabi ni ate eh wala daw siyang yung malaki ang sisiw. Napapakatin na lang talaga ako sa ulo niyan mga guys. Uwi nga namin ay sobrang saya nitong pamangkin ko kasi may bago na daw siyang bag. Kaya sabi ko sa kanya na subukan niyang suotin kung bagay ba talaga sa kanya. Sobrang tuwa niya talaga kasi hindi siya nag-expect na bibilhan rin siya ng bag. Binigay na nga rin ni Papa ang isang bag para sa kapatid niya. Masok na nga rin ako sa kwarto mga guys kasi sobrang nakakapagod. Hanggang dito ulit mga guys. Maraming salamat. Please like, follow, and share. Bye-bye!